dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Okay, isa-isahin natin ito, Brad Jando. Grabe ang tuligsa ng Seventh-day Adventist. Grabe talaga, no? Kaya mataas ito. Maraming salamat sa nagpadala sa link nito. Isa-isahin natin. Mataas talaga ito. Dalawang Seventh-day Adventist na mangangaral ang gumagamit ng aklat Katoliko yung isa at pinag-chap-chap. Yung isa naman, ang ginagamit niya ay hindi history, kundi his story. Bakit his story? Imagine, pinaratangan pa tayo nitong Seventh-day Adventist na ito na sa simbahan Katoliko umano, lahat ay pwede. Walang ipinagbabawal. So, yun ang kaniyang pagbibintang. Okay, sandali muna. Ating ipakita itong pahayag ng Seventh-day Adventist kung saan pinagbibintangan tayo na lahat daw ay hindi bawal ng simbahang Katoliko. At ang simbahang Katoliko daw ang Babylonia. Eto, pakinggan muna natin. Tinutukoy na dakilang Babylonia sa propesiya ng Apokalipsis, yung tinaguri ang ina ng mga mahahalay na babae at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Umaasa din po ako na alam nyo na rin kung sino yung tinutukoy na Antikristo sa Biblia na maghahari sa buong mundo bago dumating ang ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam at ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na makapanood dito sa ating channel, ang dakilang Babylonia po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. Siya rin ang pinakamakapangyarihang relihiyon kasi halos lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo miyembro dito sa relihiyon na ito at sinusunod nila itong relihiyon na ito. Yung ibang mga religious leaders, hindi man sila miyembro ng relihiyong ito, pero kinikilala nila at iginagalang nila ang authority ng namumuno dito. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babylonia, ang tinatawag nating Antikristo o yung 666. So, the Antichrist is simply a religious leader who rule over the religion of this woman, Babylon. Maliwanag po sa atin yan. Isa-isahin natin ito. Sabi ng Seventh-day Adventist na ito, na ang Katoliko daw ang Babylonia. Ang Katoliko daw ay, sabi niya, may yung Papa ang taglay ang 666. Isa-isahin natin to ha. Una, nang sinabi niya na ang Katoliko ay Babylonia, alam niyo ba na may aklat si Ellen Goldwhite na ang pamagat ay The Remnant na aklat niya sa pahina 47. The Remnant Church by
kay Ellen Goldwhite. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. 47. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of her. So ano daw? Sa kanilang aklat na The Remnant, na ang may akda ay ang kanilang founder, si Ellen Goldwhite, ang may mga naniniwala daw na ang Seventh-day Adventist ay Babylonia. At upang maligtas ka, kailangang aalis ka sa Seventh-day Adventist. Isa-isahin natin ito. Grabe ang tuligsa niya. At alam na natin na ang kasinungalingan pag inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. At binanggit niya na sa Papa Ius Corona, ano daw, merong Vicarious Filii. Kaya nga, may nag-comment na Seventh-day Adventist. Alam nyo ba yung comment ng Seventh-day Adventist? Ito ay parang hindi masagot ni Sir Talibong. Talo na, Sir Talibong. Ang corona ay tunay 666. Ito ay matagal na propaganda ng Seventh-day Adventist. Nasa corona ng Papa daw, yung tiara, ang tinutukoy nila, ay may nakasulat na Vicarious Filii. Pero, alam nyo ba mga kapatid, matagal na itong ipinangaral sa iba't ibang radyo nila, telebisyon, kahit na sa social media, nasa mga iba't ibang aklat ng Seventh-day Adventist. Na Vicarious Filii talaga. Kung balikan nga natin yung pastor nila na si Cesar Dizon, tinalakay sa kanyang vlog na sa tiara ng Papa, may Vicarious Filii. Kung atin pong titingnan, ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tinan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarious Filii. Kalalabasan kapatid, 666. Bakit? Vicarious, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. Okay, yun. Pinalitaw talaga nitong pastor ng Seventh-day Adventist na sa tiara ng Papa nakasulat Vicarious Filii, mga kapatid. Pero ang tanong, alam nga ba nitong pastor ng Seventh-day Adventist o alam ba ng buong Seventh-day Adventist? Dahil alam kasi ng otoridad nila na yung tiara na yan na nakalagay Vicarious Filii ay imbento lang ng Seventh-day Adventist. Ito inaamin naman ni Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Mystery Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito,
Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na merong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya. Napansin niyo ba mga kapatid? Inaamin nila na dinagdagan lang pala. Binago lang pala yung tiara. Nilagyan ng Vicarious Filii para magmukhang may Vicarious Filii. Pero alam pala nila yan, patuloy pa rin nilang ipinangaral yung kasinungalingang yan. Silipin muna natin dahil ito ang parang ginawa nilang kapital laban sa simbahang Katoliko, yung 666. Ito sa Revelation chapter 13 verse 18. Pansinin ninyo. This calls for wisdom. Whoever is intelligent can figure out the meaning of the number of the beast. Because the number stands for the name of someone. Its number is 666. Yun ang napakalinaw na nakasulat, mga mahal na kapatid, sa Biblia. Pangalan ng isang tao. Yun po ang mabasa natin sa talata. Hindi po titulo ng tao at walang titulo ang Papa na Vicarious Filii. Yang pagka sinabi nilang Vicarious Filii, imbento lang yan sa mga disipulo ni Ellen Goldwhite. Ngayon, kung tingnan natin ang konteksto mismo mga kapatid, ang sinabi kasi sa talata, name of someone. Hindi plural. Hindi plural na pangalan ng mga tao. Pangalan ng tao. Singular pangalan ng isang tao. Pansinin niyo mga kapatid yung argumento nila. Kung ang Papa ang katuparan sa 666, tingnan nyo ang kasaysayan. Meron na tayong 266 popes mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyan. Ibig po ba sabihin na ang katuparan sa Biblia ay merong 266 na nagdala sa pangalang 666? At ano po yung Vicarious Filii? Ang ibig sabihin, representative, vicar of the Son of God. Di po ba mukhang titulo ni Pastor Apollo Kibulo yan Pero alam natin na ang Vicarious, ang titulo ng Papa, Vicarious Christi, Vicar of Christ. At kinuha na yan na ang sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 21 verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Said Jesus, feed my lambs, feed my sheep. Ano po bang ibig sabihin na pakainin mo ang aking mga tupa? Yun ang pahayag sa Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you a pastor according to my own heart, and he shall feed you with knowledge and doctrine. Yun pala ang ibig sabihin. So, nagiging vicar, hindi sa pagka-Diyos, kundi vicar, mga kapatid, sa pagpakain, sa pangsiwa, sa tupa, iglesia ng ating Panginoong Hesus. Ngayon,
Mahilig talaga ito mga solpot. Pansinin niyo, paulit-ulit. Kaya paulit-ulit ang ating pagsagot dito mga kapatid. Bakit? Paulit-ulit ito na propaganda nila laban sa simbahang Katoliko. Mahilig sila mag-imbento ng kasinungalingan at yung history ginawang story. Ngayon, siguro magtanong ang karamihan. Kung sa talata sa Revelation chapter 13 verse 18, hindi ang Papa ang tinutukoy sa naturang talata na may taglay na numerong 666. Ang tanong, sino po ba ang tinutukoy diyan? Malinaw na malinaw mga kapatid. Nasa kasaysayan at kahit pa sa mga Bible scholars, ang tinutukoy diyan ay si Emperador Caesar Nero. Bakit si Emperador Caesar Nero? Pansinin niyo, bago yung nakasulat na Revelation chapter 13 verse 18, punta muna tayo sa Revelation chapter 13 verse 5. Anong nakasulat? Eto, the beast was given a mouth, uttering proud boast and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. Ngayon, tanong, kung ang Papa ang katuparan nito mga kapatid, sinong Papa na namuno sa loob ng 42 months? Pero balikan natin, anong kaugnayan nitong Revelation chapter 13 verse 5 kay Emperor Caesar Nero? Ano ang kaugnayan nito? Malaking kaugnayan dito mga mahal na kapatid. Sa history. Bakit? Dahil ang Revelation chapter 13 verse 5, ang talatang ito ay maikonekta talaga natin yung pangyaring persecution, yung pangyaring pag-uusig ni Emperor Caesar Nero sa mga Kristiyano. Ang tanong, sino po ba yung Kristiyanong inuusig ni Caesar Nero? Alang naman ang Seventh-day Adventist. Hindi ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Bakit? Dahil ang Seventh-day Adventist, alam nyo ba, mismo ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist, inaamin nila sino ang nagtatag sa sikta ng Seventh-day Adventist. Sino nga ba ang nagtatag? Kailan ba lumitaw at sumulpot ang Seventh-day Adventist? Dahil kung tignan natin ang kasaysayan, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the supreme in all things, would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So Christian talaga ang inuusig. Ngayon, balikan muna natin. Hindi pwede ang Seventh-day Adventist. Bakit? Kailan sila na itatag? Pakinggan natin mga ngaral ng Seventh-day Adventist. Katoliko din kami. Sadali muna. Inaangkin nila, Katoliko daw umano sila. Yeah. Ito. Mula sa 0917-839-9322, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist at anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. Ito, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan sige. sagutan. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon,
kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayo mga kapatid para magsamba. Movement na tinatawag. At yun nga galing mismo yan sa mga ngaral ng Seventh-day Adventist, kailan sila nagsimula. So inaamin nila, galing mismo sa kanilang bibig, kaya yung isda mahuhuli talaga sa pamamagitan ng bibig lang, na sila'y tatag ni Ellen Goldwhite at sa mga kasama. Pero tanong, sa kanilang ministry magazine, ma-download ninyo ito mga kapatid, sa ministry magazine ng Seventh-day Adventist, anong iglesia ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo? Yung tinatawag na Ancient Apostolic Church. Ito, pansinin ninyo sa kanilang ministry magazine mga kapatid. Pakita natin. Ito, ministry magazine ng Seventh-day Adventist. Tingnan nyo. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine, about 321 Anno Domini. Baka sabihin nila, mga mahal na kapatid, na Ancient Catholic Church yan. Hindi sinabing Roman Catholic Church. Sige, tingnan din natin sa kanilang isang ministry magazine. September 1928, page 23. Ito, Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Yun. Napakalinaw mga kapatid na ang Ancient Catholic Church naging Roman Catholic Church at ang Seventh-day Adventist ay tatag lang ni Ellen Goldwhite at mga kasama. So, balikan natin. No? Ano ang kaugnayan sa talata na binasa natin, Revelation chapter 13? Kaya out of context talaga sila, di po ba? Napaka out of context. Basta lang may mabasa mga kapatid na talata, ipagtagpi-tagpi, tinitira na ang simbahang Katoliko na sa kanilang ministry magazine pala, ang Katoliko, ang tunay na iglesia, ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. So balikan natin, Revelation chapter 13, verse 15, ito ang mabasa. The beast was given a mouth uttering the proud boast and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. O ngayon, pansinin niyo ha, yung halimaw ay binigyan ng authority to act. Ilang buwan? 42 months sa kasaysayan. Nagsimula si Emperador Cesar Nero sa kaniyang pag-uusig sa simbahang Katoliko sa taong 64 Anno Domini. Kailan yan natapos? Natapos yan sa buwan ng Hunyo, taong 68 Anno Domini. So, ibig sabihin, mula sa taong 64 Anno Domini hanggang sa taong 68 Anno Domini, June, taong 68 Anno Domini, sa haba ng kanyang persecution, sa haba ng kanyang pag-uusig, di po ba lumalabas na 3 taon at kalahati ang nangyaring pag-uusig mga kapatid. Ibig sabihin, kung 3 taon at kalahati, therefore, 42 buwan ang total na siyang tinutukoy at natupad din sa talata sa Revelation chapter 13 verse 5. Kaya isip-isip naman mga kapatid pag may time. Grabe talaga ang kanilang tera. At kung tingnan natin ang mga Bible scholars, sino ang tinutukoy na 666 sa Biblia? Malinaw ang sinabi ng mga Bible scholars. Ang tinutukoy na halimaw na taglay ang 666 ay si Emperador Cesar Nero.
Yan. Si Emperador Caesar Nero. Kaya yung gamit nila mga kapatid ng history, ginawa lang nilang history. Ngayon, sa mga nagsubaybay sa atin, na pansin nyo naman na inaamin ng Seventh-day Adventist kung alin ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At inaamin din ng Seventh-day Adventist na sino ang nagtatag sa siktang inaniba nila ngayon na tera ng tera sa simbahang Katoliko. Di ba ba? Oh. So ngayon, ang tanong mga kapatid, saan ang pipiliin niyo? Yung siktang tatag lamang ng tao o yung sikta na tinitira nila, ngunit ayon sa Ministry Magazine, ito'y tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Di lang yan. May ginagamit pa silang aklat. Imagine, yung mga aklat nating mga Katoliko, binabasa nila, pinag-chop-chop nila. Oh. Halimbawa, itong aklat na ito. Now, tingnan natin mga kapatid sa isa pa nilang aklat. Liturgical Year, page 38, volume 1. Ano ang sinasabi ng aklat na ito? In this time, the Christian also accepted the name Sunday from pagan Rome and gave it a Christological interpretation. It was not a day of rest, but a regular working day. And the believers came together for services either in the evening or early in the morning. So sa aklat na ito, kanilang itinuro mga kapatid na ang araw ng linggo or Sunday, it is just a regular working day. Hindi ito araw ng kapahingaan, hindi ito araw ng Sabat na itinuro ng ating Panginoong Diyos, subalit ito'y regular working day. Jose, so dito makita ninyo mga kapatid, magaling mag-research ang Seventh-day Adventist. No? Magaling mag-research. Hindi lang magaling umunawa sa binasa nila. Bakit? Ano po ba yung konteksto sa binasa nila? Ito po ang binasa niya. Oh. So kung pansinin ninyo mga kapatid, ano ang konteksto dito? Ito, ito ang binasa niya. And this time, the Christian also accepted the name Sunday from pagan Rome and give it a Christological interpretation. It was not a day of rest, but a regular working day. And the believers came together for the services, either in the evening or in the morning. So, napansin nyo ba ang mabasa dito mga kapatid? Una, tama naman ang binasa na sa panahon ng Kristyanismo sa Roma, tinanggap nila ang Sunday galing sa paganong Roma. Huwag mo nang matuwa. Bakit? Yung Sunday, katulad yan sa Saturday, na referado sa planetang si Saturn. Sunday ay referado sa araw, dies solis, the day of the sun. Pero ayon sa binasa na hindi niya naunawaan, eto, from Sunday from the pagan Rome and give it a Christological interpretation. Kaya di kayo magtaka mga kapatid kung bakit ang Sunday ay tinawag na Domingo. Christological interpretation. Bakit? Dahil yung Domingo ay Spanish language. At yung Dies Dominica sa Latin, Lord's Day yun. Yung Dies Solis, the day of the sun yun. Pilanlitan ng Christological interpretation. Dies Dominica, Domingo, Lord's Day. At bakit sinabing sa panahong iyon ay regular working day pa? Dahil bago lang ang mga pagano naging yumakap sa Kristyanismo. Noon, official state religion nila was paganism.
Yon ang mabasa natin sa Collier's Encyclopedia Volume 5, page 26. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect and Christians were subjected to persecutions. Yon. At balikan natin. Kahit na sa kanilang aklat ng Seventh-day Adventist, yung tinatawag ang pamagat National Sunday Law, dito nakita natin sa pahina 92 na bawat araw sa kalendaryo natin ngayon ay may katumbas itong Diyos-Diyosan ng mga pagano. Kahit na ang Saturday nakasulat sa kanilang National Sunday Law na aklat ni John McCrossen sa pahina 92 na ang Saturday ay tumutukoy sa Diyos siyang planetang si Saturn. Ngunit sa Christological interpretation, yung Sunday na Dies Solis, the Day of the Sun, mga kapatid, sa Kristyanismo, yun na ang nagiging Dies Dominica. Okay. Nang idiniklara ni Emperor Constantino ang Kristyanismo, di pa agad nadeklara din ni Constantino na ang Sunday bilang holiday. Kaya, yung binasa niya, nanatiling working day sa mga Roma noon. Ito ang kasaysayan kasi. World History by Lani Goldman Hunt, page 159 and 312, Anno Domini. The work of Christian missionaries was made issued when a Roman emperor joined the church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Yon. Ito ay malaking victory ng simbahan after sa persecution. Kaya pagkatapos nito, nang idiniklara niya ang tinatawag na Edict of Milan, Edict of Milan, di pa nadeklara sa imperyo, mga kapatid, ang Sunday na nauna ng ipinagdiriwang ng mga Kristiyano. Di pa yan na ideklara, no? Kaya may aklat na naman siyang ginagamit. Ito, ituloy lang pagbasa niya. Ano pa, mga kapatid, ang sinabi? Only in the 4th century on March 3, 321, under Emperor Constantine was a law promulgated which made the Sundays obligatory for court and offices of the imperial government. Kailan lamang ito nabago? Sa panahon ni Constantine. Sa 4th century, March 3, 321. Doon binago ang batas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Constantine, na kung saan ginawa niya ang Sunday as the rest day obligatory para sa lahat ng mga tao. Ano pa ang tinuturo ng aklat ng Roman Catholic Church? Its purpose was to protect the Sunday and to make it easier for the Christian in government services to attend the Sunday assemblies of their fellow believers. Okay. Ano ngayon yung dito makita natin, mga kapatid, ito ang binasa niya, no? Na ang konklusyon ng Seventh-day Adventist dito, nagsimula lang ni Constantino daw. Ang galing mag-research, hindi naman magaling umintindi, no? Only in the 4th century, on March 3, 321, under Emperor Constantine, was a law promulgated which made Sunday race obligatory for courts and offices of the imperial government. Its purpose was to protect the Sunday and to make it easier for Christians and government services to attend
the Sunday assemblies of their fellow believers. Ano ang konteksto dito? Ang fellow believers, nag-gathering na sila sa Sunday para maprotektahan ang Sunday, mga kapatid, to make it easier for Christians in government services. Yun, may promulgation sa taong 330 Anno Domini si Emperor Constantino. Pero hindi ibig sabihin na galing kay Emperor Constantino ang naturang day of rest ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil kahit sa aklat ng Seventh-day Adventist na ang pamagat, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95, question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. O see? Yun ang konteksto, mga kapatid. Yun ang mabasa natin kahit pa pala sa kanilang aklat. No? Ngayon, ito pa. May ginagamit siyang aklat na naman na dineklarar lang pala ng papa ng simbahan yung pagiging pag-transfer sa Sunday na magiging day of rest. Si Pope Sylvester ang nag-utos lang ni Constantino. Eto. Kaya nga, mga kapatid, sa isa nilang aklat, The Compact History of the Pope, page 23, Sylvester was a man of ability and influence. It was he who convinced the emperor to free all slaves, to declare Sunday as a universal holiday, to free the clergy from public duties, and to establish hospitals for the sick. So sa aklat na ito ay kanilang tinuro na yun palang nag-utos kay Emperor Constantine na gawing holiday yung linggo ay walang iba kung hindi ang Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. Okay, ang Santo Papa ng Iglesia Katolika ang nag-utos kay Constantino. Di po ba napansin nyo? Argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Itinuturo ng mga ngaral ng Seventh-day Adventist kasi na si Constantino ang nagtatag daw ng simbahan Katoliko pagkatapos batay sa binasa na inutusan ni Pister o no si Constantino. Meron bang tagapagtatag at utusan lang ng obispo ng Roma? At nag-exist na ang Papa bago na-convert si Emperor Constantine sa kasaysayan. After the conversion of Emperor Constantine, Catholicism flourished to determine Christianity. Meron bang na-convert? Pagkatapos, mga kapatid, nagtatag na, dito nyo makita na napakahilig talaga ng Seventh-day Adventist na magawa ng invento. Okay. Ngayon, bakit si Pope Sylvester nag-utos ni Constantino? Dahil nabasa na natin kahit sa kanilang aklat, mga kapatid, na ang mga Kristiyano noon, ang Sunday ay day of rest na ng mga Kristiyano. At alam nyo, may sinabi itong mga ngaral, ito ang isang mga ngaral ng Seventh-day Adventist ito. Grabe ang tirada nito, The Blessed Reader daw umano. May sinabi siya na sa pamamagitan kasi ng iglesia, malaman ang lahat. So, ibig sabihin, ang authority dito ay iglesia na. Bakit? Ito. Iparinig natin ang pahayag niya. Okay. Sandali muna. Hanapin ko. Okay. Iglesia ang magtuturo.
etong sinabing iglesia ang magtuturo, taliwas naman ito sa kanilang aral na sola scriptura. Meaning, siya yung nangangasiwa doon sa pagpapakalat ng mensahe na yon. Pero ang literal na gumagawa ay ang iglesia. Ito, pakinggan ninyo ha, sa aklat ng Efeso, chapter 3, verse 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Nakita nyo? Sino ang magpapakilala ng karunungan ng Diyos sa mga bansa sa lupa, sa mga pinuno sa lupa? Ang iglesia. O, see? Tira ng tira sila sa simbahang katoliko na ang simbahang katoliko ay nagdeklara. Ngunit, sa kanilang pangangaral, itinuturo para nila na ang may malaking authority, walang iba, kundi ang iglesia, mga kapatid. Mataas ba ito? Pero alas 9:12 na tayo para mabigyan natin ng pagkakataon yung mga kapatid na magtanong. Balikan lang natin itong aklat ng Seventh-day Adventist, ha? Anong sabi ng aklat ng Seventh-day Adventist? Sino, dahil tinitira nila ang simbahang katoliko na Babylonia, itong aklat ni Ellen Goldwhite. Ito, my brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of hell. So, kahit pala, sa loob ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, may paniniwala na ang Seventh-day Adventist ay Babylonia. At sino ba ang sinabi ni Ellen Goldwhite na mga ngaral na konektado sa impyerno? Puntahan natin itong isang aklat nila, Mga Pangyayari sa Wakas na Panahon by Ellen G. White, page 46. Maraming titindig sa ating pulpito, kasama ang mga sulo ng kasinungalingang hula, sinindihan galing sa sulo sa impyerno ni Satanas. Abay, si Ellen Goldwhite yan ang nagpahayag na may titindig daw sa kanilang pulpito. Ngayon, ang tanong, kung sinasabi niya masamang relihiyon ang Katoliko, sa impyerno ito, ang tanong, batay sa aklat ni Ellen Goldwhite, sino ba ang itatapon sa impyerno? Ito ang mabasa natin, The Last Day Events by Ellen G. White, page 54. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shalt be brought down to hell. Nako, ito ang nakapagtataka, mga kapatid. Baka sabihin nila, hindi, pinutol mo lang yan. Pakita natin ang original page ng naturang aklat ng Seventh-day Adventist. Ito. Kahit pa, ituloy nyo pagbasa. Ang Seventh-day Adventist pa talaga, tatapon sa impyerno. Kaya mga mahal na kapatid, nasaksihan nyo naman na yung mga atake ng Seventh-day Adventist, kahit na nga Iglesia ni Cristo, inaamin na nila na ang Katoliko ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Si Sandoval nga, Pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Isa yan sa grabing nagtuligsa ng simbahang Katoliko, pero inaamin pa rin na ang simbahang Katoliko, ano daw? Ito ang dating Iglesia ni Cristo. Kung si Sarsinita pa, ang Katoliko ang unang Iglesia ni Cristo. Alam po ninyo, ang Katoliko po, na ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi yan natatag
bilang pasimula ng bagong organisasyon. Tandaan po nyo yan, ha? Hindi yan natatag bilang bagong pasimula ng isang organisasyon. Bakit po? Kasi po, sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Cristo. Karugtong po sa panahon yan eh. Karugtong po sa panahon. Kasi, napansin nyo mga kapatid, itong mga siktang ito ay nagkakaisa sa pag-atake, pagtuligsa sa pananampalatayang simbahang Katoliko. Napansin niyo? Pero, kahit pa nagkakaisa sila sa pagtuligsa sa simbahang Katoliko, ngayon, sinasabi nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Kung ang Seventh-day Adventist nga, sinasabi niya na sa kanilang magazine, na ang Ancient Catholic Apostolic Church ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa magazine nila yan. Ancient Catholic Apostolic Universal Church, established by Christ. At ano yung Ancient Catholic Apostolic Church established by Christ? Walang iba kundi ang Ancient Catholic Church which later became the Roman Catholic Church. Kaya mga kapatid, matapos nakasulat ito, anong claim ng Seventh-day Adventist? Sila din umano Katoliko. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din umano sila. Kaya sa lahat natin mga kapatid na nagsubaybay, mataas pa ito, itutuloy natin ito sa susunod. Meron pang bahagi dito na ang Katoliko daw ang resulta, dahilan. Katoliko daw ang dahilan sa mga patayan sa iba't ibang bansa. At meron pang tinalakay dito mga kapatid na batay umano sa kasaysayan. Pinapatay ng Katoliko ang mga Protestante na hindi tatanggap ng komunyon. Saan kaya nila yan pinulot? Grabe talaga itong mga ngaral na ito. Kaya ating isa-isahin ito dahil alam nyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Dito lang muna tayo, Brad Jando.